Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ayan. Oh. President Rodrigo Duterte and actress Angel Locsin are the most admired man and woman in the Philippines in 2020, an online survey revealed. GMA, I saw what you did there. Hindi ko palalagpasin to. Talagang isinama nyo, ha? Si Angel Locsin, ha? Talagang itinabi nyo kay Presidente, ha? Halatang pinupush nyo, ha? Madam Angel, pag ikaw tumakbo kang senador, tandaan mo itong araw na ito, ha? In-screen cap ko yung sinasabi mo na medyo pinupuna mo na meron nagsabi sa'yo na tatakbo kang senador. Keso pinupuna mo na parang mali. Mali, pag ikaw tumakbong senador, ako, aaraw-arawin kita. Maganda na yung ginagawa mong pagtulong eh. Pero pag ikaw tumakbong senador, trapong-trapo ka. Sabi ko sa'yo, trapong-trapo ka. Sobra ang promotion dito, Talagang si Angel Locsin. Pero nalulungkot ako para kay Madam Leni Robredo. Montakin mo, tinalo ka ng artista? Grabe, tinalo ka ng artista, Madam. Kahit anong pagbabago mo ng libro dito. Wala ba akong libro dito? Maglagay din kaya ako ng libro dito sa tabi ko, no? Libro, kahit anong paglalagay ko ng libro, pagsusuot ko ng salamin, wala nangyari. Tinalo ka ng isang artista. Pero babantayan natin to si Angel. Babantayan ka namin, Madam Angel. Pag ikaw tumakbo kang senador, trapo ka. Tumutulong ka kasi gusto mo lang palang maging senador. Pero ngayon yung pagtulong mo, pinupuri ko, palakpakan pagtulong mo. Thank you very much. Pero pag tumakbo kang senador, kaplastikan ka pala. Natanda mo yan. Jobber the Good Book, ako tatakbo din para kalabanin si Angel. Ay, taray ni Madam. Itong balita na ito na napakalupit. Meron nung kasing nagagalit, sabi sa akin kahapon. Banat bay, pwede ba? Parang awa mo na. Nakita ko yun eh. Kahit na nag-ending na ako, nakita ko yung comment niya. Yung banat bay, parang awa mo na. Tigil-tigilan mo na yung yung pagsasabi ng God religion, Hindi pala God, sabi niya religion. Huwag ka nang nagdi-discuss ng religion mo kasi hindi naman lahat na pare-pareho tayo ng pananampalataya. Sabi niya. Hindi mo tayo pare-pareho ng religion kahit tumahimik ka na dyan sa pagre-religion mo. Sabi ko, alam mo, kapatid, gusto kitang sagutin ngayong araw na ito, mismo ngayong mismo, ha? Alam mo, gusto kitang sagutin. Simple lang naman, hindi naman ako nagsasabi ng, sabi ko nga hindi ako nag-aaya na lumipat ka ng relihiyon mo. Hindi ako nag-aaya na, alam mo yun, na ang akin lang ito, simple lang naman ang sinasabi ko. Simpleng-simple lang, okay? Ngayon marami na medyo masama na ang dating ng buhay, ang gulo-gulo. Medyo hirap na tayo ngayon, ang dami sa ating nalulungkot. Alam nyo ba kung ba tayo nalulungkot? Hindi nyo ba naisip na bakit ganun? Bakit ba nakakalungkot minsan? Maayos naman ang buhay, wala ka namang sakit, wala ka namang maayos naman ang ang kalagayan mo. Bakit ka nalulungkot minsan? Hindi mo napapansin yon? Magigising ka na lang na nalulungkot ka. Alam nyo kung bakit? Isang factor kasi, we are made as a social being. Dahil nababawasan yung pakikipagsalamuha natin sa tao, pakikipag-interaction natin sa tao, nalulungkot tayo. Ano na naman yan? Yan, sige na, message delete ka tuloy. Di ba marami sa atin. Aiko Shimizu, salamat at nakaabot ng live. Salamat po Akiko Shimizu. Alam nyo, marami kaya ko naisip lang ito, at saka siyempre sinadjust na din ng other friends ko na bago ka naman magtapos, mag-encourage ka naman ng tao. Kasi alam nyo, may mga nakausap ako, kahit nga isa kong kaibigan na close sabi niya, nalulungkot daw siya, ganyan-ganyan, na sabi niya na parang ang dami-dami pinagdadaanan. Tapos wala pa siya masyadong makasalumuhan na tao. Medyo pigil yung pakikipag-usap niya sa tao. Masama bang malungkot? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ho masamang malungkot. Hindi ho masama na makaramdam ng depression.
It's normal. Why? Because we are a social being. We were created not to be alone. Diba sinabi ko nga, kinreate ng Lord si Adan. At tapos after a while, sabi niya, it's not good for a man to be alone. Diyos may sabi nun, it's not good for a man to be alone. Kailangan niya ng Eva, hindi ng George, hindi ng Joel, hindi ng June, hindi ng Jason. Ang kailangan niya, Eva. Ha? So kinreate niya si Eva para samahan itong tao. It only symbolizes na kailangan natin ng partner, kailangan natin ng kausap, kailangan natin ng mga kaibigan para manatiling mabuhay tayo. Kaya ang suggestion natin is huwag tayong, pag nalulungkot tayo, huwag natin separate sarili natin. There are communication, even calls or Zoom, pwede natin i-Zoom mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin. Kausapin natin, huwag tayo yung magmukmuk. May other ways, huwag tayo manood lang ng Netflix all throughout the day. Bakit? May entertain ka pero one day malulungkot ka. Diba yung kinikwento ko nga sa inyo si Paris Hilton? Ganyan nangyari, successful siya. Ang dami niya Paris Hilton na pabango, ang bango-bango nun. Alam niyo yun, sikat na sikat yung Paris Hilton na pabango. Sino nakakatanda nun? Meron din siya, ang dami niyang brand. Aside from hotel, nung kanilang pamilya, may mga brand siyang sarili. Ang yaman-yaman na niya. Kaya nalulungkot siya from time to time. Nagjowa siya, sablay. Okay? Nagjowa na naman siya. Nung magdi-DJ na siya, nalasing yung jowa niya, inaway siya. Ilang minuto bago siya sumalang sa pinakamalaking DJ gig niya. Ganun katindi. Ganun po katindi ang nangyari sa kanya. Hinahanap niya through a relationship. Sabi ko nga ang daming dahilan para maging masaya siya. Mantakin mo. Pupunta siya sa ibang bansa, mag-jet siya. Pupunta siya sa clubbing, grabe yung responde ng tao sa kanya. Lahat ng gawin niya, paparazzi. Sa kanya nausing paparazzi. Alam niyo ba? Marami na napaparazzi noon pero ibang klase kay Paris Hilton. Salamat, Cheryl. Sabi nga nila nung yung kanyang social media person, social media promoter, wala pa yung vlog. Si Paris Hilton nagba-vlog na. Nagbibidyo-video na. Ganun katindi yan si Paris Hilton. Salamat, Cheryl. Ganun yung katindi. Pero bakit yung sa documentary, lagi niya sinasabi na minsan masaya siya, minsan malungkot siya. Because hindi niya nahahanap yung ganung klaseng relationship. Yung huli niyang relationship, I think yun yung pagdi-DJ. Hindi ko pa kasi natatapos Baka meron pa sa susunod. Sa dulo, baka bandang dulo meron pa. Kaya hindi ko pa sure kung yun yung last na relationship niya. Mabait sana, matulungin, pero nung nalasing, sinira yung halos sirain niya na yung gig sa ginugulo siya. To the point na pinatanggal niya sa mga bodyguard niya yung jowa niya. Ang lungkot, di ba? Ay, yaman mo. Wala kang karelasyon na maayos. Ang lungkot nun. Sabi niya nga na-miss niya yung childhood niya. Ganun katindi yung kalungkutan na naramdaman nito ni Paris Hilton. Kaya ang sa akin lang, I'm not saying na to change religion. That's not my point here. Dun sa nagsabi sa akin ng message na yan, my point here is, it's not religion. It's a relationship. It's a relationship to God. And this God that I'm saying is not a far, far away God. Uy, English yun! Straight English yun, Hindi, totoo. This God that I'm saying is not the God na so far away. Hindi yan yun, yung, Diyos na sobrang layo. Alam niyo yun? Hindi. As a matter of fact, this God that I'm saying came down on earth. Okay? Nagkatawang tao siya para makasalamuhan niya ang nilikha niya. At aside from that, pinagbayaran niya ang kalukuhan at kasalanan ng mga nilikha niya.